13 taon ang nakalipas. Si Crisostomo Ibarra, tinugis ng mga Gwardiya Sibil, ipinagpalagay na patay. Dito magsisimula ang lahat. Ang aking pagbabalik. Patay na si Crisostomo Ibarra. Ako ay si Simon, isang mayamang alahero. Nagbalik upang magiganti. Upang balikan ang pinakamamahal kong si Maria Clara. At upang pagbayarin ang mga may sala. Dito magsisimula ang lahat. Ako ang tinaguriang Filibustero. Buenos dias a todos ustedes. Kalahati lamang ang takbo ng makina, Kapitan. Bakit hindi natin bilisan? Mangyari wala ni isa mang maayos sa lupain nito, Frailes. Kamusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Tulad ng dati, ayaw pa rin niyang mapagamot at ngayon inutusan niya ako pumunta sa San Diego upang tignan ang pinaupahan niyang bahay. Noong mga bata pa kami nila Kapitan Tiago, wala pa ang droga na yan. Hindi ko rin lubos maisip kung saan ba nagmula ang masamang gamot na yan. Ngunit ang apyo ay isang uri po ng halaman. Ito ay hindi isang gamot na katutuklas pa lamang at hindi rin isang halaman katutubo pa lang sa ganitong kapanahunan. Sang-ayon ako sa sabi mo, kaibigan. Sa pagkakatanda ko, meron ngang opyo noon. Tama, meron nga. Ngunit ito'y hindi gaanong napapansin dahil abala ang marami sa pag-aaral. May iba ko, kumusta na nga pala ang itinatatag ninyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, nakanda na po ang mga guro at paaralan na gagamitin. Palagay kong di matutuloy yon dahil tututulan ni Padre Sibayla. Matutuloy po, sapagkat hinihintay na lang po namin ang permisyo pagkatapos na makipagkita ni Padre Erin kay Kapitan General. Niregaluhan namin ng 2 kabayong kastanyo at nangakong tulungan niya kami. Saan kayo kukuha ng pera? Aambag ang bawat eskwela. Ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Ang kagamitan naman ay handog ng mayamang si Macaraig at isa sa kanyang bahay. Mabuti kung ganon. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Muna na ako sa inyo. Kailangan ko nang pumunta sa taas. Maiwan ko na kayo. May iba nga ako, ano pala sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Teka kaibigan, tila yata itinagmula sa ating pinag-usapan iyong kasintahan. Ang umibig na naman, sa bagay talaga naman kay ibig na ibig ang kasintahan. Maganda na mayaman pa, kaya lang ay... Ano? Teka, huwag kang kabahan. Ang gusto ko lang namang sabihin ay kaya lang, lagi niya kasama ang iyang tiya na ubot ng sungit, kalibasa na tanda naman. Kapitan, alam ba ninyo kung saang dakong lawa napatay ang isang nangangalang Ibarra, Navarra o Ibarra? Gusto mo Ibarra yun, Ginoong Pinsay? Siya nga pala, Kapitan. Saan nga ba? May bakas bang naiwan sa tubig?
Kuya, sa iyong palagay, ako kaya makakapag-aral din sa Manila tulad mo? Aba, oo naman. Ama, si Huli, kailan kaya siya makakapunta ng Maynila upang mag-aral? Kuya, Sa isang taon, magsaya ka ng mahaba at mag-aaral ka na sa Manila katulad ng mga dalaga sa bayan. Talaga, Ama? Alam mo, Ama, iniisip na niya sa mga oras na ito si Basilio at ang pangako nito na pakasal sa kanya. Kuya naman! maganda ang ani natin, Ama. Maganda? Ngunit ano ang inyong pinag-alala? Ang mga praile, Ama. Magpaumanin ka! Ipagpalagay mo na ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakpan ng malaking buhaya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Ama! Sila ay umaabuso na! Magpaumanin ka! Tagal na rin na uli ako nakapunta dito. Naalala ko pa nung mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailanman ay kasakit ang aking sinapil dito. Ano yun? Binong Simon. Ano ginagawa niya dito? Dito sa libingan ng aking ina. Uy! Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Sa inyong pangunita, sa mismong puok ding ito tayo nakatagpo ng sa 13 taon na ang nakaraan. Sa aking palagay, kayo po ba ang naganda sa akin na isang pakikiramay? Kaligaya ko kayo'y makatulong naman sa inyo. At sa tingin mo, sino ako? Isang taong pinakalagay kong makadakila, isang taong pinalagay ng lahat, maliban sa akin, napatay at initinanong sa kasawian ng inyong pinagaramdam. Siyang nakakamatay na liham, ang iyong nalaman. Isang liham na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Totoong ako'y naparito. May 13 taon na nakaraan upang dakilain ng isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga aapi. At mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipay, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon, hindi dahil sa pag-aaral ng kabataan ng wikang Kastila ay hindi papakinggan ng pamalaan. At ang wikang ito ay pagbubuklod ng mga tuluyan ng mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailanman ito maging wikang pambansa. Ahanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating karapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali po ang iyong iniisip. At ano yung mahihita? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang ating bayan? At ano? Iyon na lamang bang hahayaan ang iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa? Tinatakpan ng mga taong siya mismong pumatay sa kanila. Ano ang nais ninyong gawin, Ginoong Simon? Kaya po ba silang ipaglaban? Ang gayon ako mismo ay wala na. Isa lamang akong hamak na estudyante, wala sa buhay. Hindi maaring hukayin ng aking ina sa harap ng hukuman. Ang kanyang bangkay ay katapusan, pabintang ng sinumang Kastila. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na. Mamamatay ang mahina at matitira ang malalakas. Kaunting pagtiis na lang. Malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang.
Magandang araw po, Padre Million. Galit ka ba? Bakit ka sumigaw? Hindi naman ako bingi. Hindi naman ako galit ah. Hindi galit? Bakit sinisigawan mo ako? Falta de respeto! Respeto? Hindi nyo naman kailangan ng respeto. Ang respeto ay hindi hinihingi, kundi pinaghihirapan. Ang gusto nyo respetuhin kayo, matuto kayong respetuhin ng ibang tao. Pangas ka! Ano bang pangalan mo ha? Placido. Placido Penitente. Placido Penitente. Mas mabuti pang Placido Disparite. Tama na, Padre. Wala kayong karapatang malipusta ng kapwa. Woo! Bakla ka yata eh! Maganda